Kung tayo ay manonood ng sine, pelikula, ano yung ating hinahanap? Bakit ito yung ating pinapanood? What do we look for in a movie? Others will choose for the genre of the movie. Yung iba gusto nila yung action. Yung iba gusto nila yung drama lang. Yung iba yung nakakatawa, comedy. Yung iba naman gusto nilang merong iyakan, merong tragedy. Yung iba, yung nakakatakot, suspense thriller. At yung iba naman, sci-fi, fiction. Kung Pinoy, iyan, pakidrama. Hindi po ba? May sampalan, merong sambunutan, merong iyakan, merong sigawan. Kung Pinoy action movie man, panoorin natin yung bida. Mabaril niya 5 mga tao mula sa isang bala. At alam natin, mamamatay yung 5 kahit isang bala lang iyon. Hindi po ba? Others will choose the actors or the actresses, the cast of the movie. Uy, panuurin ko yan. Dahil si Tom Cruise, no? Yung bida. O dahil sino pa? Angel Locsin, yung bida. No? Dahil sa artista, panuurin natin yung pelikula o yung sine. Yung sikat, yung kilala. Kung martial arts actors, nandyan sina Steven Seagal, parang wala na yata siyang pelikula. Nandyan si Jackie Chan, nandyan si Jean-Claude Van Damme. Kung western action movie, napakarami. Hindi po ba? Yung huling pinanood ko, hindi ko na maalala dahil yung mga pelikulang lumalabas ngayon, hindi magaganda, hindi gaanong maganda. Manonood tayo ng sine sa sinehan man o sa Netflix man o sa Disney Plus man o sa iba't ibang channels sa TV dahil uri ng pelikula at sa kilala, sikat yung artista, nanonood tayo. And we won't watch a movie with upstarts as casts dahil hindi kilala, hindi sikat. No? If we reduce the gospel to a movie, and sometimes when we watch Netflix, there are certain seasons, no, episodes like The Chosen, diba? Who will take the role of Saints Simon and Jude? Sino kaya? Siguro yung baguhan lang na magsisimula pa sa kanyang acting career na may malaking potential. Yung hindi pa gaanong kilala. Kaya kung mapansin po natin si Simon Cananean, San Judas Tadeo, 2 sa 12 mga apostol ng Panginoong Hesus, halos hindi ho natin sila kilala na parang pwede silang gawing backstage hand, pwede silang gawing background, pwede silang gawing extra, nasa likuran lang. Kaya mapansin natin sa Ebanghelyo, sa talaan, listahan ng mga apostol, nasa pinakababa sila. Maliban kay Judas Iscariote, yung taksil, di ba? Sino si San Judas Tadeus? Hindi si Judas Iscariote, ha? Sino si San Judas Tadeus? Saint Jude Tadeus. Isinilang sa distrito ng Galilea. At namatay siya, pinatay, naging martir sa taong 65, 65 AD, doon sa Beirut, ngayoy kabisera ng bansang Lebanon, kung saan may giyera. At dati, yung Beirut na iyan
ay bahagi ng probinsya ng Roma ng Syria, Roman province of Syria. Saint Jude Thaddeus labored in Libya. He labored in Mesopotamia, present-day Iraq, and he also labored in Syria. Tinawag siyang Thaddeus, Thadaios, na ang ibig sabihin, matapang, courageous. Saint Jude the Courageous, Saint Jude Thaddeus, because the letter of Jude speaks about being courageous, persevering in an environment of harsh, difficult circumstances, in desperate cases. Kaya merong novena sa kanya dahil ginawa nating patron of desperate cases. May 4 na bagay ang ating napag-alaman kay San Judas Tadeo. Una, alam natin na siya ay isang apostol. Ibig sabihin, pinili dahil pinadala. Ikalawa, ang kanyang palayaw ay Thaddeus, Thadaios, ibig sabihin, courageous, matapang. Ikatlo, siya yung nagtanong sa Panginoong Jesus doon sa huling hapunan, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Mababasa natin ito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. At ika-4, his name is mentioned before or after that of Simon the Cananean. Sino naman itong si Simon? Una, isinilang siya sa distrito ng Judea. Hindi po siya taga-Cana. Hindi siya Canaanite. Hindi po siya nakatira sa Canaan. He labored in Egypt. He labored in Persia, present-day Iran. He labored in Armenia, and he labored in Lebanon. Doon siya naging martir sa Persia, present-day Iran. At meron siyang palayaw. His nickname was Cananaios. Kagaya ni Judas, Thaddeus, Thadaios, courageous. Yung kay San Simon ay Cananaios. Cananaios, zealous, masigasig, masipag, matiyaga. He was zealous for the law of Moses. Kung anong sinabi ng titik ng batas, yun na yun ang ibig sabihin. 3 bagay ang alam natin kay San Simon na masigasig, matiyaga, masipag. Una, siya ay isa sa mga 12 apostol ng Panginoong Jesus. Ikalawa, na siya ay isang religious enthusiast, zilot nga ang tawag sa kanya, masipag. Ikatlo, binanggit siya sa listahan ng mga apostol, kagaya ng ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. And his name is mentioned before or after that of Jude or Judas Thaddeus. Saint Simon and Jude, almost unknown apostles. Halos hindi natin sila kilala. Ngunit ang ating napag-alaman mula sa unang pagbasa, mula sa liham ni San Pablo, isinaad doon. It tells us that they are the solid foundation of the church. Malaking aral ang ating maaani mula sa mga pagbasa ngayon. In the eyes of God, you don't have to be a popular actor. You don't have to be a popular actress. You don't have to be a genius or a beautiful person. You can be a beast. You don't have to be an earth shaker or a social media influencer. You don't have to be a great leader. In fact, you don't have to be a colorful character or an inventor. You don't have to be a who's who. You only need to be who God
created you to be. Kung sino kayo na kayo'y inilikha ng Diyos, ikaw na iyon. You just have to be solid, principled individuals like the apostles because they were any ordinary Juan de la Cruz like the rest of us, but they were also solid, matatag. They can be depended on for the thankless job of announcing the gospel, for living out the faith day by day. Ordinary talents need no headlines, but it is they who make headlines. So we can be apostles to our children. Pwede tayong mga apostol sa ating mga kaopisina. Pwede tayong mga apostol, kagaya ni San Simon, kagaya ni San Judas Tadeo, sa ating mga kamag-aral. We just need to be solid and stand on our principles, our foundation. Ito ang ating kahilingan. Let us ask Saint Simon the Zealous and Saint Jude the Courageous a share in their unsung but burning zeal for the cause of Christ.